So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Suzuki Boliwag branch para sa update natin. Alam ko medyo huli na rin tayo sa pagre-review nitong Suzuki Access 125, pero gusto kong i-share sa inyo kung magkano nga ba at kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026 itong motorcycle na to. Tara, alamin natin yung specification at yung presyo. Tara, samahan nyo ako, walk around natin to. Ayos na ayos siya. Minsan, para lang makauwi. Yeah. Galing sa baba, ngayon nasa kalsada. Pangarap ang dala, hindi puro yabang lang pre. Bawat patak ng pawis, naging litro ng gasolina. Lahat ng hirap kahapon, dahilan kung bakit ibumba. Hindi ako nakikipagkarera sa iba. Sarili kong kahapon ang gusto kong talunin. Habang sila abala sa opinyon ng tao, ako tahimik pero tuloy ang pagangat. Suzuki! Ride with a purpose, hindi lang forma, may lalim ang serbisyo. Full tank ng pag-asa. So ayun ang mga best na available nga po dito ng Suzuki Access 125. So tara, ikutin natin to para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ano nga ba ang meron dito sa motorcycle na to? Let's go. So ayun na nga, sa kanyang headlight, meron tayong mga chrome design dito. Ayan, so hindi siya pabilog, hindi siya yung typical na pang classic na bike na naka round style yung headlight. Ito, naka pa box type yung datingan niya. Ayan, LED na rin yan, tapos meron tayong kulay gray dito sa taas. Parang naging kilay no? Tapos yung, isa lang yung mata niya. And then meron din tayong Suzuki na emblem. Ito, daytime running light na LED. Signal light natin dito, naka halogen bulb. Yung forma natin, no, karamihan talaga kay Suzuki is mga walang decals. Okay, so no, elegante, plain lang talaga yung kulay niya. Walang mga kahit na na idinidikit si Suzuki. Okay, so yan, malapad dito. Okay, yung fender is malapad din. Meron tayong extension din dito. Naka telescopic fork. Meron tayong single disc brake. Naka mugs na rin tayo rito. Maxis yung kanyang tires. At yung size dito ay 90 by 90 by 12. Ayan. So maganda yung mugs na ginamit din dito. Ayan, maporma din siya. Kulay gray. Tapos Maxis pa yan. Hindi ka tinipid talaga ni Suzuki, no? Kaya yung mga Suzuki na mga parts is talagang sobrang solid. Ayan, may reflector side by side naman yan. Ito yung nagustuhan ko rito, yung kulay brown na to. Ayan, or may pagka-gray din siya. Tapos malapad yung kanyang footboard or floorboard. Meron tayong utility hook dito. Hindi lang yan isa, meron din yan dito sa harap. May utility hook din tayo rito. Ayan. So, kulay, hindi ko masyadong kung green ba siya. Ayan, ang ganda nung niya, ang ganda nung color combination. Tapos meron din tayo rito foot pegs para sa angkas. Malapad yung kanyang metal na ginamit dito. Naka Suzuki Eco Performance na nga rin pala to. And then dito sa side, tingnan nyo naman, 'di ba? Ang elegante niyang tingnan, may mga pa-curve na design din dito. And then may access dito na emblem. Ang laki din ng access niya, and then napaka-elegante at premium nung kanyang emblem. Naka-air cooled pa rin tayo rito, yung kanyang tambucho, meron tayong metal na cover. Ayan. Sa likod, ang size ng kanyang gulong is 90 by 100 by 10. Okay, so naka drum brake din tayo rito, naka tubeless, Maxxis tires din. Ayan. So, upuan, sobrang lapad ng upuan. Mamaya upuan natin. Tapos, yung kanyang leather, ayan, kulay brown. Tapos may stitches na rin tayo rito. Medyo patulis yung dito sa side na to. Ayan, tapos may stitches din tayo rito. Makapal yung foam, maganda yung leather. Ayan, makapal. Ngayon dito sa OBR. And then, yung ating compartment, malaki din. Ayan o, may mga basic tools na rin tayo rito. Dito yung nilalagay yung basic tools. Dito sa side. Okay, tapos meron tayong helmet hook dito. Ayan. So, sa grab bar, ito. No, solid din. Glossy gray. And yung ating tail light is LED. Signal light is halogen bulb. May plate light, reflector. Malapad yung kanyang fender. So, buksan natin. Naka-open to eh. Yan. So, sa tail light niya, ito yung kanyang design or yung ilaw niya. Ayan. Ito yung daytime running light, signal light.
Sa harap naman, ayan. So may ilaw din dito, naka-LED na rin 'yan, yung ating signal light, bulb type. Yung kanyang panel gauge naman, ayan, para siyang naka-TFT display na rin yata ito. So, ayan, tingnan niyo naman, colored display siya. May clock na rin tayo rito, signal light, engine check. Tapos may icon dito na I. Madidetect niya rin kung naka-side stand siya. Ayan. So, fuel gauge, trip 2, trip 1, speedometer. Ayan, kilometer niya kung ilan na yung tinakbo. So, may Suzuki na emblem dito. And, may USB charging port dito na may ilaw. Ayan. So, patay na natin. Tapos, yung kanyang side mirror is naka-round style. Ganda rin ng design. Chrome or silver yung design niya rito. Tapos may goma rin siya dito. And then, meron tayong kill switch, electric starter, hazard switch. Grip niya, makapit. Throttle, mababaw. Lever. Okay, malipis. Manipis lang yung part na to. Smooth naman. Dito rin sa side na to. Ayan, may brake lock na rin pala tayo rito. Okay, ayan. So, dito sa side, meron tayong high and low, tapos may flasher na rin. Ito naman yung signal light, and then busina. Yung ignition, may shutter lock na rin tayo rito. Dito rin binubuksan yung seat niya. Ito naman yung design ng kanyang susi. And meron tayong side pocket, dalawa. Malalim yan. Okay, so marami tayong may pwede nating ilagay dito. So, sa kanyang panggilid, meron tayong kickstart. May Suzuki na naka-emboss dito. Single shock dito sa likod. Ayan. Ito naman yung pinaka-filter niya. Tagong-tago din siya. Meron na rin tayo rito side stand kill switch. Ayan. So, meron na rin tayong ride connect nga pala rito. Sa mga features niya, yan. So, kung mahilig ka sa mga classic bike na elegante, ito, pwede nyo pagpilian si Access 125. Meron silang dalawang version, standard and itong may ride connect. Okay. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to and bike pit natin. Let's go. So, ayan na nga. Available nga po dito ng marami silang unit ng Access 125. Okay, meron silang kulay brown din doon. Tapos itong kulay green. Okay. So, ayan. Sa mga nagtatanong kung ano yung specs na ito, nandiyan sa screen nyo sa may gilid para at least malaman nyo yung full specs tsaka yung mga features na meron to. So, bike fit natin. Okay, 5'2" ang ating height. Tingnan natin. Uy, sobrang lambot ng upuan. Uy, ang ganda ng upuan. Ayan, sobrang lambot ng upuan. Pang long ride, pwede to. Mga pang beginner na, kung beginner ka at naghahanap ka ng bike, ito, pwede itong Access. Okay. Yung shock niya. Turning radius. Hindi siya ganun kalawak yung turning radius. Hindi rin ganun kaano yung shock niya. Siguro rate natin ng mga 6 out of 10. Tapos turning radius niya, ayan, may space pa naman. Pero nandito na kasi ako sa dulo. Yan. Tapos pag nagra-rides, ganito itsura natin. Yan. Komportable. Tapos malaki yung kanyang side mirror. Ayan o. Naka-round style na yan. Diba? So, maluwag din yung ating OBR. So, kung mag-aangkas ka dito, kahit anong size ng OBR mo, pwede. Naka-ano na rin pala to, combi brake na rin pala. Ayan. Pansin natin dito, malalaman mo naman kung combi brake. Kasi sumasabay yung harap. Ayan. Ayan o, sumasabay siya. Diba? Sumasabay kapag combi brake, doon mo malalaman. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang Access 125 ng Suzuki? Comment nyo naman yan at dun sa mga gusto pa. Kung ano pa yung mga pwede nyo i-suggest kay Suzuki na pwedeng idagdag dito na gusto nyong ma-improve pa yung motorcycle ni Suzuki. So, comment nyo na lang yan. And then, dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, share nyo naman dun sa comment section ano yung mga naging experience nyo rito. Para at least malaman din ng mga iba na gustong bumili ng ganito, ano yung mga na-experience nyo. Okay? So, ayun, sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Available po yan dito sa may Suzuki Baliwag branch. Ayos. So, ayun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga nandyan sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba ang presyo ng kanyang cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng Suzuki Access 125?
i-comment nyo naman yan para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyong i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Lahat ng gas-gas, trophy ng pakikibaka. Hindi kayang bilhin ng pera ang tibay ng paninindigan. Maraming mabilis pero kaunti ang tumatagal. Maraming maingay pero kakaunti ang may laman. Mas gusto kong respetuhin kaysa katakutan. Kasi ang tunay na ride na inuwi ang pamilya ng ligtas. Kung bumagal ako, hindi ibig sabihin talo. Minsan nang mabagal siyang umaabot sa dulo. Respeto sa daan, respeto sa buhay. Yan ang tunay na flex na walang kapalit. Suzuki! Hindi lang pangalan sa tangke. Ito ang kwento ng taong lulaban araw-araw. Bawat arangkada, pangarap ang sakay. Bawat pagpreno may responsibilidad. Hindi lahat ng panalo nasa finish line. Minsan ang tunay na tagumpay, yung ligtas kang umuwi, mayakap mo ulit ang mga naghihintay.